Di ba? Lumalabas kasi, di ba, paano natin magagalaw ito? Ikon natin yan. Lumalabas kasi talaga ito. Ito, indecision ito. Pero pagkatapos na ito, ng May, ito na yung June. Ayan. Ayan. Kaso huminto siya kagabi dito dahil nga dyan. Ayan. Itong price na to, ang pinigil nito buwan ng May. Kaya malakas yan. So, malakas yan as resistance. Although na ang bias natin is bullish kasi ayan, kitang-kita, no, laki ng katawan. Pero kung pagbabasihan natin monthly, hindi pa tapos yan. Patapos yan. So, pwede pang bumaba yan sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, obviously, yan ay bullish na na-meet niya yung strong resistance ng previous resistance ng month of May. So, yun yung ating analysis sa higher time frame. Bullish, pero nasa resistance ng previous resistance ng month of May. Importante yon bilang traders. So, from month, bababa tayo sa weekly. So, yun yung sinasabing top-down analysis. Yan. So, paulit-ulit, para masanay kayo pagka napapanood nyo to, magkaka-idea na kayo how you will do the top-down analysis. Yan. Kasi yun yung isa sa pinaka-challenge ng isang traders. Paano mo makita yung bias mo from higher time frame and then pagbaba mo sa lower time frame. So again, this is the first week of June, and the second week of May. Yan. And then, sa weekly, makikita rin natin, kitang-kita, ano. Tapos nagkaroon na small week. Yung small week na yan, parang ang liit-liit tingnan pag nasa weekly. Pero yung small week na yan, pag maliit ang capital mo, pwede kanya i-wipe out. Kailangan alam natin kung gaano ba kaliit yung small week na yan. Kung pagbabasihan natin pips, maliit nga ba? Yan kaya 10 pips, 5 pips. So, makikita natin mamaya. The idea of knowing how big or how small that small wick from the top of this candlestick will change your eyes as a trader's eye. Magkaka-idea kayo, hindi pala maliit yun. Ay, maliit lang pala yun. So, that is the question na sasagutin natin. So, different videos, unti-unti ako nagdadagdag ng idea para hindi masyadong mahaba yung video. So, ngayon, nasa daily na tayo. Let us try to put a horizontal line dito sa taas nito, ng body nito. Yan. So, itong red na to, ano ba itaas na ito? Diba doon nag-open at sa baba doon nag-close. So, lalagay tayo ng horizontal line dyan. As our previous resistance. So, paano ba natin baguhin yung kulay? Kung gusto natin from blue, i-right-click natin, properties, yung kitang-kita, gawin natin, ayan ang lalabas. Pag ni-right-click nyo, gawin natin yellow. This is the previous resistance na iminimit nung price na ito, na mayroong wick o buntot sa taas. Ang tanong ngayon, gaano kahaba yung buntot na yon o gaano kalaki yung buntot na yon in terms of pips? Try nating zoom in ba yon o zoom out? Zoom in, ayan. Lakihan pa natin. Ala na, yun na yon. So, try nating sukatin ng crosshair. Crosshair. Asan yung crosshair? Ito yung crosshair. Ayan. So, again, pagka napanood nyo itong video na to, pagbaguhan kayo, focus kayo sa video. Huwag kayo masyado mag-focus sa ibang tanong. Kasi yung tanong na yun, tanong nila nung pinanood nila yung video. So, ano man yung hindi nila maintindihan, itatanong nila yon.
So kayo naman, pag napanood nyo yung video, kung ano hindi nyo maintindihan, yun na itanong nyo para mas maging specific dun sa gusto nyong matutuhan o hindi nyo naintindihan. So kuha tayo ng another horizontal line. Ilagay natin sa taas ng wick. And then, adjust na lang natin itong isang nasa baba doon sa lower part ng wick. Ayan, ayan. So, ito ngayon yung magiging palatandaan natin pag bumaba tayo ng lower time frame. O, yun na. Lumaki na. H1. O, lalong lumaki. Di ba? O, nasa na siya? O. So, lumalabas ngayon, ito yung buntot nung weekly kanina at saka ng daily. Yan. Yan. Lumalabas ngayon, yan yung buntot. Ayan, yan yung buntot. Tapos naulit pa rito. Sukatin natin ngayon yan, ito. Ilang pips yan. Ang gagamitin natin pansukat again is the crosshair. Tatapat natin dito, tapos idadrag natin dito yung crosshair, pataas. Ganun ang pagsukat. Crosshair, drag dito sa baba, pataas ng yellow line. Hanapin nyo yung 1, 3, 3, 5 points. Yung may nakalagay na points. So, drop nyo yung 5, isabihin 133 lang. 133 pips. Yun ang sukat niya. So, ganun kalaki. Yung buntot na nakikita natin sa weekly na parang anliit. So, kung ang capital mo maliit lang, tapos ang stop loss mo halimbawa is 100 pips, pwede niyang kainin pagka namali ka ng entry o ng lagay ng entry at saka stop loss. So, ganun ka-significant yung idea na alam mo kung gaano kalaki yung buntot ng weekly. Ayan, yun. Yung maliit na yun. Maliit lang siyang tingnan, pero kayang i-wipe out ang maliit na kapital ng isang traders. Kaya nga, kung maliit na kapital mo, you cannot analyze gamit yung mataas na time frame. Kaya bumababa talaga tayo sa lower time frame as low as 1 hour para maging sakto yung pasok natin. So, kung napanood nyo na yung video kagabi, di ba, ang sabi ko, pwedeng mangyari dalawa. Ang nangyari, ito. Magmula dito sa resistance na to, itong body na to, itong candlestick na to, ano nangyari dyan? Yan ay nag-open dito, tumaas, binutas yung resistance. Dalawang resistance, binutas niya. Pero, tumaas, ibig sabihin tumaas, pumasok yung buyer. Pero dahil nagkaroon ng buntot, ibig sabihin, ni-reject ng seller yung buyer sa ilalim ng resistance. So, ayan na yung entry ko. So, nung natapos yung candlestick na to, nag-enter ako dito. Ayan. Pero lumabas din kaagad ako nung makita ko na tong mga rejection na to. Kung mapapansin nyo, ito yung first attempt. Tapos, bumagsak. Tapos, second attempt. Bumagsak uli. Ayan. Andyan siya ngayon. So, anong nabubuo? Triangle. So, since this is Saturday, so we have to wait for Monday. Nagre-react lang tayo. Di ba sabi ko, pwedeng bumagsak, pwedeng umangat. Pero dito ngayon, magre-react tayo. Anong nakikita natin? Mapapansin nyo dyan, kung magre-react kayo dyan, 1 hour na to, di ba? Pag binasa nyo yung candlestick, lagyan natin ng trend line. Asan yung trend line? Ito yung trend line. Ayan. Inuulit ko kasi maraming baguhan. Nalilito pa sila talaga. Kunin ng trend line,
ilagay dito sa mga wick na yan sa baba. Ayan. Pwede ilagay mo dito sa gawin na to. Pwede nga dito eh. Ayun, no. Ay. Yan. Or para mas maging specific, pwede mo ilagay dyan. O, yan. Pero, ang pinakapapansinin mo dyan, sa candlestick na yan, magmula dyan, lahat yan ay wick candles. Papansin mo, sa napakaraming indecision yan. Ibig sabihin, saan ako pupunta? Hindi lang isang candles, indecision candles ang nagpapakita dyan, napakarami. So, ibig sabihin, this area is indecision. Kung yung price hindi malaman kung saan pupunta, ikaw ngayon, magdidesisyon ka ba? Better wait. Yan. Paano mo, sir, nasabi na indecision yung mga candles na yan? Pansinin nyo, diba? Small body, 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 small body. Sir, small body kumpara dito. Then, may rejection sa baba, may rejection sa baba, may rejection sa taas, may rejection sa taas. Ayan. May rejection sa taas, lalo na na-meet niya yung strong resistance from previous month. May rejection na naman dito. So, ayan, rejection sa baba, rejection sa baba, rejection sa taas. So, anong gagawin natin? We have to wait until Monday. Pwedeng yan ay bumabas dito, more than 50%, at hintayin natin na mag-retest. Dito ang pasok. Pwedeng ganon. Or, anong pwedeng mangyari? Or, pwedeng sa Monday, hintayin natin. Pwedeng lumagpas dun yung candlestick, matlaki yung body sa ibabaw, 50% again, more than 50%, paulit-ulit, more than 50%. If that 50% did not happen, never enter the trade. And then, wait for the retest once na ganyan ang nangyari. The retest, hintayin dito, candlestick, like for example, hammer, or wick candles, tapos merong engulfing, pasok sa next. Or, hindi wick candles ang nangyari is hammer, kailangan yung hammer body nag-close sa ibabaw ng resistance, hindi sa ilalim. Pasok dito, stop loss dito, and then look for the all-time high. Doon kayo mag-take profit. Yan. So, ang laki ng chance nito na tumaas next week. Pero siyempre, mag-react lang tayo, yun ay pakikita ng candlestick. Pero may posibilidad din talagang bumagsak. Kasi kung mapapansin nyo, hirap siyang butasin. Hirap siyang butasin. Ano pa? Ano pa yung rason para bumaba rin to next week? Tingnan nyo yung daily. This is low. This is high. This is low. This is higher high. This is higher low. This is higher high. So somehow, baka balikan itong candle na to. This is the buyer zone or the demand zone. Dito nag-umpisa bago nagkaroon ng momentum candles. And at the same time, this is marabuso. So, exhausted, parang ganon. So, kailangan niyang bumalik, parang ganyan. Pero hindi babalik yan ng isang araw. Kung gaano kabilis yan, pansinin nyo, dito, ito, bilis na ito, isang araw. Diba? Isang araw, pero isa, dalawa, tatlo, apat, 5 araw bago bumalik. Ito, ganun din. Diba? Ito, isang araw, pero isa, dalawa, tatlo. Yun. 4, 5, bago nakabalik talaga sa kwan. So, parang ito, may ibig sabihin yan. Isa, dalawa, pansinin nyo, isa, dalawa, tatlo, 4, 5 araw bago nakabalik. Samantalang yung buyer, strong talaga. So, ito, ganun din, strong ito. Nasa resistance, pwedeng bumalik yan ng ilang araw bago dito. Gaganon yan, gaganyan yan. So, sample tayo nung ganyang pangyayari. Pansinin natin, paano bumalik.
Ayan. Punta tayo ng 4 hours. 4 hours. Ayan. Punta tayo ng 4 hours. Then, zoom out natin. O, ayan. O, ito. Ito, kung di ako nagkakamali, this is June 2. Kuha tayo ng crosshair. Tapat natin. Ayan. Ito yata. Ito pala. Ito pala. Sorry, ito. Ito naman, pansinin nyo, this is 5/20 o May 20. Pansinin nyo yung dalawa na yan, magkamuka. Diba? Ito yung maliit na candles. Ito yung maliit na candles. So, ayun yung maliit na candles. So, ano nangyari dito after nito? Pwede rin ito. Diba? Nagkaroon ng momentum na untog dahil dito. Bumaba, umakyat uli, nauntog dahil dito. Tapos bumaba, pero ang totoo nun, binalikan niya lang ito. Then another, gumapang na naman. Another, ito, yung gap na yan at saka yung candles na yan. Di ba? Bago itong momentum na to, ito muna. So, tingnan nyo. Nauntog. Dahil dito. Bumaba, nauntog. Dahil dito. Dahil yung area of rejection na to, bumagsak. Di ba? Pagbagsak, di ba, binalikan ito. So, ngayon, pansinin nyo, parehas lang. Ito. Di ba? So, anong gagawin? Hindi siya biglang babagsak. Pwedeng yan, gaganyan, gaganon, gaganyan. Di ba? Yung head and shoulder na sinasabi, tapos bagsak dyan. Bakit? Tingnan nyo. Yun na. Dumugtong na. So, sana may natutuhan kayo. Paulit-ulit nyo lang panoorin. So, nandyan na yung paglalagay ng trend line, horizontal line, support, and resistance. Talaga lang uulit-ulitin yung panoorin para matutuhan nyo. Okay, thank you.